Magandang araw po, Sir Eric. Ako nga po pala si Carlo at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Nangyari po ito noong taong 1991 sa probinsya ng Capiz, sa mismong lugar ng bayaw ko na si Ramon. Hindi ko noon alam na ang simpleng pagdalo namin sa pistahan ay mauuwi sa isang gabi ng takot at kababalaghan. Noong panahong yon, bagong kasal pa lang ng ate ko kay Ramon, kaya nang marinig naming may pista sa kanilang baryo, nagyaya siyang pumunta kami ron. "Masaya doon, Carlo," sabi niya. "May sayawan, may inuman, at may pakarnabal pa. Parang isang linggong kasiyahan yon, baka gusto mo ring makilala yung mga kamag-anak ni Mila." Pumayag ako agad. Sa totoo lang, gusto ko ring magpahinga sa Maynila. Mainit, maingay, puro trabaho, kaya sumama ako sa kanila. Pagdating namin sa lugar, napansin ko agad kung gaano katahimik ang paligid. Mag-aalas 2 pa lang ng hapon pero parang may lungkot sa paligid ng mga bahay. May mga batang naglalaro pero kakaiba ang tingin nila sa amin, lalo na sa akin na tagalabas. Ang mga matatanda nakaupo lang sa ilalim ng puno ng santol, nagbubulungan. "Ganito talaga dito," sabi ni Ramon habang nagmamaneho ng jeep na hiniram namin. "Tahimik pa sa hapon, pero mamaya paggabi sigurado buhay na buhay ang baryo." Ngumiti ako pero may kakaibang lamig akong naramdaman nang dumaan kami sa isang malaking puno ng balete sa gilid ng daan. May ilang kandila sa ilalim at parang may nag-aalay ng pagkain. Pinapik ako ni Mila sa balikat. "Huwag mong titigan ng matagal, Carlo," sabi niya. Mahina. "May mga kwento kasi dyan. Minsan daw may nagpapakita." Napatawa pa ako. Ang mga kwento ng matatanda siguro yan. Pero sa totoo lang, kinilabutan ako. Pagdating namin sa bahay ni na Ramon, sinalubong kami ni Tiyang Puring. Isang matandang babae na payat, maputi na ang buhok at tila laging seryoso ang muka. Nakabarong Tagalog pa si Ramon pero si Tiyang Puring nakadaster lang at may hawak na rosaryo. "Ramon, Mila," bati niya. "Salamat dumating na kayo. Akala ko hindi na matutuloy ang pista ngayong taon." "Bakit po naman, Tiyang?" tanong ko. Umiling lang siya. "Basta, mamaya mo na malalaman. Basta pagkatapos ng sayawan mamayang gabi, wag na kayong lalabas, ha? Dapat nasa loob na kayo ng bahay bago mag-alas 12. Nagkatinginan kami ni na Ramon. "Nako, si Tiyang talaga," sabi niya sabay tawa. "Luma na kasi ang mga paniniwala nila dito, Carlo. Pero wag kang mag-alala. Mamaya makikita mo kung gaano kasaya ang pista dito." Tumango ako. Pero kahit nagbibiroan kami, hindi ko maalis sa isip ko yung tono ni Tiyang Puring. Parang totoo ang takot niya. Pagdating ng gabi, nagsimula na ang kasiyahan. May mga ilaw na parol na nakasabit sa mga puno ng nyog. May banda na tumutugtog ng mga lumang kanta at halos buong baryo ay nagtipon sa plaza. Ang bango ng inihaw na baboy at manok at halo-halo ang tawanan ng mga tao. Umupo kami malapit sa entablado habang si Ramon ay nakipagkwentuhan sa mga kabarkada niya. "Pare, ito nga pala si Carlo. Bayaw ko." Pakilala niya. "Taga Maynila to. Dinala ko para matikman ang tunay na pista sa Capiz." Nagkamayan kami ng mga lalaki. May isa si Jun na medyo malikot na mahilig magbiro. "Nako, Carlo," sabi niya habang umiinom. "Taga Maynila ka pala. Dapat matapang ka, ha? Kasi minsan sa mga ganitong pista may mga bisitang hindi tao." "Ha?" Natatawa kong sabi. "Ano raw?" Tumawa si Jun. "Biro lang. Pero totoo, may mga kwento rito. Kapag pista raw, sumasabay ang mga nilalang sa kasiyahan. Gusto nila ng amoy ng dugo at alak." "Jun, tigilan mo yan," singit ni Ramon.
Baka matakot pa si Carlo. Ngumiti lang ako pero parang bumigat ang hangin sa paligid. Bandang 11:00 nagsimula na ang sayawan. Ang daming tao. May mga binata at dalaga. May matatanda, lahat masaya. Pero sa gitna ng tugtugan napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa malayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Mahaba ang buhok at nakaputing bestida. Hindi siya sumasayaw. Hindi rin kumikilos. Tinignan ko siya ulit pero wala na siya. "Uy Carlo, inom ka pa?" Sigaw ni John. "Huwag kang seryoso dyan." Ngumiti ako. Kinuha ang baso pero hindi ko maiwasang mapatingin ulit sa direksyong yon. Wala na talaga ang babae pero sa pakiramdam ko nakatingin pa rin siya sa akin kahit saan ako tumingin. Pag uwi namin bandang 12:00 medyo lasing na si Ramon. Si Mila naman inaakay siya. Tahimik ako sa jeep habang bumabaybay kami sa madilim na kalsada pabalik sa bahay. "Carlo," bulong ni Mila. "Kanina nakita mo ba yung babaeng nakatayo sa dulo ng plaza?" Napatigil ako. "Oo, bakit?" "Hindi siya taga rito," sabi niya halos pabulong. "Sabi ni Chang Puring ilang taon na raw mula nung may babae ring ganyan na nakita sa pista. At pagkatapos noon may batang nawala." Hindi ako nakapagsalita. Sa labas ng jeep dumaan ulit kami sa malaking puno ng balete. At sa sandaling yun parang may mata akong nakita sa gitna ng mga dahon. Nagniningning, nakatitig sa amin. Hindi ako nakagalaw hanggang sa biglang tumahol ang aso ni Chang. Pagdating namin sa bahay malakas galit na galit. "Pasok na kayo!" sigaw ni Chang Puring mula sa loob. "Bilis! Wag na kayong lalabas!" Pagkapasok namin sinara niya agad ang lahat ng bintana. Lumapit siya sa amin. Nanginginig ang kamay. "Hindi kayo dapat dumaan sa ilalim ng balete ng ganitong oras," sabi niya. "Naroon sila. Nakatingin at baka ngayong gabi may puntahan sila." Sa loob ng bahay ramdam ko agad yung bigat ng hangin. Parang may ibang presensya sa paligid. Tahimik ang lahat maliban sa alulong ng aso sa labas. Parang may kinatatakutan itong hindi namin nakikita. Si Chang Puring agad niyang isinara ang pinto. Sinabitan ng krus tapos naglagay ng mga dahon ng asopre sa ilalim. "Huwag kayong lalapit sa bintana kahit ano pa ang marinig ninyo," sabi niya habang kumakabog ang dibdib. "Lalo na pag may kumatok. Huwag na huwag kayong sasagot." Nagkatinginan kami ni Ramon. "Chang, ano bang nangyayari?" tanong niya. Ngumiti lang si Chang Puring pero halatang pilit lang. "Andyan sila," sagot niya. "Tuwing pista bumababa sila. Gusto nila ng laman. Gusto nila ng dugo ng lasing." Napatahimik kami. Si Mila napayakap kay Ramon. Ako naman tumingin sa labas. Madilim ang paligid pero sa ilaw ng buwan nakita ko ang mga anino sa malayo. Gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ilang minuto lang biglang may kumalabog sa bubong. Parang may mabigat na tumalon mula sa itaas ng puno, papunta sa bubong ng bahay. Napatalon si Mila. May narinig kasi siyang pagsabog. "Ano yun?" bulong niya. Tahimik si Chang Puring. Dahan-dahan niyang kinuha ang rosaryo niya at nagsimulang magdasal. "Aba, Ginoong Maria." Pero bago pa niya matapos narinig namin ulit. Mas malakas na kalabog. Tapos may gasgas. Parang may kuko na humahagod sa yero. "Baka pusa lang yan, Chang," sabi ni Ramon. Pilit na kalmado pero halata sa boses niya na natatakot din siya. "Pusa?" singhal ni Chang Puring. "Anong pusa ang ganitong kalalaki ang tunog ng hakbang?" Lalong lumakas ang kalabog. May humaplos sa dingding ng labas. Parang may kamay na mahaba ang kuko. Tapos narinig namin yung hindi tao. Hindi hayop. Parang pinagsamang sigaw at tawa. Sumigaw si Mila. "Ramon, nasa bubong sila." Itinaas ni Ramon ang tingin niya.
Kita naming gumagalaw ang anino sa labas ng bintana. Mahaba ang buhok, nakadapa sa yero pero ang mga mata kumikislap ng pula. "Chang, anong gagawin natin?" tanong ko, nanginginig. Lumapit si Chang Puring sa aparador at kinuha ang bote ng langis. "Ito," sabi niya, "langis na may bawang at mantika ng nyog. Lagyan ninyo sa katawan nyo, lalo sa liig at dibdib." Ginawa namin agad. Amoy bawang ang buong bahay habang nilalagay ko sa braso ko. Naririnig ko pa rin yung paggasgas ng bubong. Parang gumagapang, umiikot. "Hindi ba natin dapat tawagin ang mga tao sa labas?" tanong ni Mila. "Walang tutulong sa atin," sagot ni Chang. "Lahat sila takot. Lahat alam nila yung gabi ng pista. Walang lalabas kapag nagsimula na." Bandang 12:30 humina sandali yung mga tunog. Parang umalis, pero pagkatapos ng ilang minuto may kumatok sa pinto. 3 beses. "Buksan nyo," sabi ng boses sa labas. Boses ng babae. "Ako si Lisa. Naiwan ako sa sayawan. Papasok lang sana ako." Tumingin kami sa isa't isa. Si Mila ang unang nagsalita. "Carlo, di ba yung Lisa yung nakasayaw kanina kay Ramon?" "Baka nga," sagot ko. "Baka natakot lang." Pero bago pa kami makagalaw, hinawakan ni Chang Puring ang braso ko ng mahigpit. "Hindi siya si Lisa," sabi niya. "Huwag kang lalapit." Tinignan ko siya. "Paano mo alam?" "Walang tao na kumakatok ng ganyan. Dapat 3 malakas na katok. Hindi mabagal. At hindi ganitong oras." Nilingon namin ulit ang pinto. Tahimik. Tapos bigla ulit may kumatok. Mas marahan. Mas mabigat. "Lisa nga yan," sabi ni Ramon na tumayo. "Hindi naman siguro masama kung silipin ko lang." "Ramon!" sigaw ni Tiyang. Pero huli na. Binuksan ni Ramon ng kaunti ang kurtina sa bintana. At doon nakita, hindi babae ang nasa labas. Nakayuko siya, pero yung liig niya mahaba, parang nababanat. Ang balat niya kulubot, kulay abo at yung mga mata puti lang. Wala nang itim. Napaatras si Ramon. "Diyos ko!" bulong niya. Ngumiti yung nilalang sa labas. Peke ang ngiti. "Tuloy niyo na ako," sabi niya, sabay pakita ng ngipin. Mahahaba, matulis, basa ng dugo. Sumigaw si Mila at hinila si Ramon palayo. Biglang bumukas ang bintana. Sumilip ang kamay. Mahaba, makapalang kuko parang ng bakal. Tinangka nitong abutin si Mila pero natamaan ni Chang Puring ng krus na gawa sa kawayan at asin. Napaatras yung nilalang. Parang nasunog ang balat. "Hindi niyo ko matatakasan," sabi niya habang unti-unting naglalaho sa dilim. "Isa sa inyo ay akin ngayong gabi." Pagkatapos nun hindi na kami nakagalaw. Tahimik ang buong paligid. Ang aso sa labas hindi na tumatahol. Pero sa malayo sa may likod ng bahay naririnig pa rin namin yung mga yapak. Tumatalon. Umiikot. Sabi ni Chang Puring hindi pa sila tapos. Hanggat may amoy ng dugo at alak at babalik sila. Tumingin ako kay Ramon. "Anong gagawin natin?" "Bantayan natin ang bahay," sagot niya. "Walang matutulog." Kinuha niya ang itak habang si Mila ay yakap-yakap ang rosaryo. Ako naman nakadikit sa pader. Pinakikiramdaman ang bawat tunog sa labas. At doon ko narinig Sir Eric ang pinaka nakakatindig balahibong huni na hindi ko pa naririnig sa buong buhay ko. Parang tinig ng bata na umiiyak pero sabay tawa. Paglingon ko sa bintana may mga mata sa dilim. 2, 3, 4. Puro pula. Lahat nakatingin sa amin. Sir Eric, hindi ko talaga makakalimutan ang gabing yon. Ang mga matang pula sa labas ng bahay ay parang apoy sa gitna ng dilim. Gumagalaw.
kumikindat at tila nakatingin direkta sa amin. Ang buong paligid ay parang nilamon ng katahimikan. Wala kang maririnig kundi ang paghinga namin at ang mahinang ugong ng hangin sa labas. Si Tiyang Puring nakaluhod sa sahig habang mahigpit na hawak ang rosaryo. Si Mila nakasiksik sa likod ni Ramon. Nanginginig si Ramon. May hawak na itak, handang sumugod kung kinakailangan. Ako hindi ko alam kung matatakot o mananalangin. "Tiyang," mahinang sabi ni Ramon, "gaano sila karami?" "Marami," sagot ni Tiyang Puring, halos pabulong. "Kapag pista, sabay-sabay silang lumalabas. Gusto nila ng laman ng mga lasing, ng bagong dating, at ng mga hindi nila kilala. Ikaw, Carlo." Tumigil siya at tumingin sa akin. "Ikaw ang hindi taga rito. Ikaw ang gusto nila." Napakapit ako sa upuan. "Bakit ako?" "Dahil sariwa ka. Wala kang proteksyon ng baryo. Wala kang basbas ng lupa." Bago pa ako makasagot, may kaluskos sa likod ng bahay. Isang mahinang krak-krak. Parang may mga buto na nag-aayos o nababali. Tapos may mabigat na hakbang sa likod ng dingding. "Ramon," bulong ko. "May gumagalaw sa labas." Tumango siya. Lumapit sa bintana at dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang ng kahoy. Pagkatapos napaatras siya. "Diyos ko," bulong niya. Tumingin ako pero pinigilan ako ni Tiyang. "Huwag mong titignan, Carlo." Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumilip ako at doon ko nakita isang nilalang na nakayuko. Kumakain ng aso ni Tiyang Puring. Ang katawan niya ay payat, balot ng itim na balahibo, ang mga mata niya ay kumikislap. At ang dila mahaba na parang ahas. Sa bawat higop niya ng dugo maririnig mo ang tunog ng pagsipsip. Parang humihigop ng sabaw. Naduwal ako sa takot. "Ramon," sabi ko, nanginginig. "Nasa likod nila. Kinakain yung aso." Tumayo si Ramon, hawak ang itak. "Hindi ako manunood lang dito," sabi niya sabay bukas ng pinto. "Ramon, wag!" sigaw nila. Pero huli na. Tumakbo si Ramon palabas. Sumigaw, "Hayop ka!" Sabay hampas ng itak sa nilalang. Narinig namin ang tunog ng matalim na bakal na tumama sa laman. Pero imbis na umiyak, tumawa yung nilalang. "Hindi mo ko kaya, Ramon." Boses babae, paos at may halong hinga ng hangin. Tapos nakita ko unti-unti siyang tumayo. Ang katawan niya baluktot, parang napilipit sa sarili ang mga kamay niya. Mahahaba, may kuko na parang bakal. Ang mukha niya bahagyang tao pa pero may panga ng hayop. Ang dila niya dumudugo habang ang matay lumalalim sa itim. "Ramon!" sigaw ko. "Umalis ka riyan!" Hinampas ni Ramon ulit pero sinalo lang ng nilalang yung itak at itinapon sa lupa. Tapos sinugod siya. Nadinig namin ang sigaw niya. Tumakbo ako palabas pero hinila ako ni Tiyang. "Carlo, huwag kang lalabas." "Pero si Ramon." "Wag," sabi ni Tiyang, halos umiiyak. "Kung lalabas ka, pareho kayong kukunin." Narinig namin si Ramon sa labas. Umuungol, parang sinasakal. "Carlo, tulong! Mila!" Tapos biglang tumahimik. Pagkatapos ng ilang segundo may narinig kaming tawa. Hindi boses ni Ramon. Boses ng babae. Mahaba, malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. "Salamat sa pista," sabi ng tinig sa labas. "Busog ako ngayong taon." Tapos mga yapak na papaalis. Tumalon sa bubong at lumipad papunta sa kakahuyan. Tahimik. Si Mila humahagulgol. "Ramon!" Hinawakan ko siya. "Huwag kang lalabas, Mila," sabi ko. Nanginginig ang boses ko. Pero hindi siya nakinig. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Tumatakbo. Sumunod ako. "Mila,
Bumalik ka dito! Sa labas madilim pero sa ilaw ng buwan, nakita ko siya. Nakaluhod sa lupa. Sa harapan niya si Ramon. Nakabulagta, wala ng galaw. Ang dibdib niya butas, wala ng puso. Si Mila nanginginig na umiiyak. Carlo, kinuha nila. Kinuha nila yung puso niya. Lumapit si Chang. May dala pang asin at krus. Huwag kang lalapit, Carlo. Hindi pa tapos yan. At tama siya. Mula sa likod ng puno may gumalaw ulit. Isa pang nilalang mas malaki. Mas matulis ang ngipin. Ngumisi ito habang naglalaway. Akin na ang babae. Sabi nito. Natikman ko na ang lalaki. Itinaas ko ang itak ni Ramon na nasa lupa. Kahit nanginginig ako, hinawakan ko ng mahigpit. Lumapit ka, hayop ka! Sigaw ko. Ngunit bago pa ito makalapit, binuhusan ni Chang ng langis at asin. Umusok ang balat ng nilalang at sumigaw ito ng malakas. Tapos umalon ito paakyat ang bubong at nawala sa dilim. Tahimik na naman. Si Mila yakap pa rin ang bangkay ni Ramon. Si Chang nakatingala sa langit. Umiiyak habang nagdarasal. Ako nakatayo lang. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi pa ito tapos, sabi ni Chang habang pinupunasan ng muka. Ang mga aswang na yon, hindi lang basta dumalaw. May dahilan kung bakit sila nagbalik. Tumingin siya sa akin at may isa sa atin na hindi tao. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na nawala sa isip ko ang sigaw ni Ramon. Ang tunog ng kanyang boses habang hinihigop ang huling hininga niya. Para pa ring umaalingaw-ngaw sa tenga ko hanggang ngayon. Mula nang mamatay siya, nag-iba ang paligid ng bahay. Tahimik, parang may nakamasid sa bawat sulok. Si Mila hindi na nagsasalita. Tahimik lang siya sa isang sulok, yakap ang rosaryo. Tuyo na ang luha. Si Chang puring abala sa pag-aalay ng mga dasal. Sa sahig nilagyan niya ng asin at bawat sulok ng bahay. At may mga dahon ng bayabas at luya sa paligid ng kabaong ni Ramon. Hindi na namin inantay ang umaga. Gabi pa lang nagpasya siyang ilibing ang katawan. Bakit ngayong gabi, Chang? Tanong ko. Hindi ba dapat hintayin pa ang bukas? Tumingin siya sa akin. Seryoso ang muka. Hindi mo na iintindihan, Carlo. Kapag umabot ng 3 gabi bago mailibing, babalikan nila ang katawan at babawiin nila. Napayuko ako. Hindi ko na tinanong pa. Bandang 9:00 ng gabi habang nag-aayos kami ng mga gamit sa labas, napansin kong kakaiba ang ihip ng hangin. Malamig pero mabigat. Parang may halong amoy na bulok at maasim. Carlo, bulong ni Mila. Nararamdaman mo ba yon? Tumango ako. Oo, parang may naaamoy akong dugo. Lumapit si Chang. Pumasok kayo sa loob. Bilisan ninyo. Sumunod kami agad. Pagkatapos namin sinindihan niya ang 3 kandila at inilapag sa harap ng kabaong ni Ramon. Magdarasal tayo, sabi niya. Hindi tayo titigil hanggang sumikat ang araw. Nagdasal kami. Oras ang lumipas pero parang walang gumagalaw sa labas. Hanggang sa may narinig akong mahinang katok sa mga bintana. Nagkatinginan kami ni Mila. Chang, sabi ko ng mahina. May kumakatok. Walang lalapit. Utos niya. Walang titingin. Pero hindi na ako nakatiis. Lumapit ako sa bintana at sumilip sa maliit na siwang. At doon ko nakita si Ramon. Nakatayo sa labas ng bahay. Basang-basa sa dugo. Nakangiti. Carlo, mahinang sabi niya. Bakit niyo ko iniwan? Nanginig ang kamay ko. Ramon? Ngunit bago ko pa mabuksan ang bibig ko, hinila ako ni Chang Puring palayo sa bintana. Hindi yan si Ramon. Sigaw niya. Ayan na sila. Biglang umihip ang malakas na hangin. Napundi ang isang kandila. Sa labas narinig naming muli ang mga yapak. Mabibigat. Mabilis. May kaluskos sa bubong. May kumakalabit sa dingding. Tapos sa gitna ng lahat maririnig mo ang boses ni Ramon.
Buksan niyo ako, Carlo. Uhaw ako. Si Mila sumigaw. Ramon, ako to si Mila. Tatayo na sana siya pero sinampal siya ni Chang. Wala ka ng asawa, sabi niya. Ang nasa labas ay katawan lang na ginamit nila. Naiyak si Mila. Hindi totoo yan. Alam kong boses niya yon. Tumingin ako kay Chang. Ano bang totoo, Chang? Anong nangyayari sa amin? Huminga siya ng malalim. Carlo, hindi mo siguro alam pero matagal nang may sumpa ang pamilyang ito. Noong unang pista dito sa Malagit, may babae silang isinakripisyo. Galing sa lahi ng mga aswang pero pinili niyang magpakatao. Namatay siya pero bago siya tuluyang masunog, nanumpa siya. Babalikan niya ang mga apo at asawa ng mga nagpatay sa kanya. Tumigil siya sandali. Tinitigan si Mila at isa sa mga apo ng pumatay noon ay asawa mo. Napatingin kami kay Mila. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ang lahi ni Ramon ang may kasalanan. Kaya tuwing pista binabalikan sila ng mga aswang. Isa kada taon. Napaupo si Mila. Umiiyak. Kaya pala lagi niyang sinasabi na ayaw niyang umuwi dito. Lagi siyang takot sa pista. Tumingin ako kay Chang. Pero bakit parang alam mo ang lahat ng ito, Chang? Tahimik siya. Ang tingin niya ay malamig. Dahil ako ang natirang tagapangalaga ng sumpa. Nanlamig ako. Ibig mong sabihin ikaw, hindi ako isa sa kanila. Sagot niya agad. Pero alam ko kung paano sila tatawagin at paano sila paalisin kaya huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Biglang may malakas na kalabog sa bubong. Sunod-sunod, parang may mga paa na sabay-sabay na bumagsak. 3 sila. Sabi ni Chang, 3 aswang ngayong gabi. Tinignan ko si Mila. Nakatitig lang siya sa kabaong. Carlo, bulong niya. Gumagalaw yung katawan ni Ramon. Lumapit ako at totoo nga. Ang mga daliri ni Ramon kumikilos. Mabagal pero sigurado. Parang may gustong lumabas sa loob ng kabaong. Buksan mo ako. Mahinang boses pero malinaw. Tumalon ako pa atras. Chang, gumagalaw siya. Agad niyang kinuha ang bote ng langis na may bawang at ibinuhos sa katawan ni Ramon. Pagdampi ng langis nag-umapoy ang laman ng kabaong. Hindi parang apoy ng gasera, kundi kulay asul na apoy parang kaluluwa ang sinusunog. Sumigaw si Mila. Tigilan niyo, asawa ko yan. Pero hinawakan siya ni Chang. Kung hindi natin susunugin babangon yan at kakainin tayong lahat. Habang nasusunog ang katawan ni Ramon may sumisigaw na boses sa labas. Parang mga babaeng galit. Akin siya. Akin ang laman niya. Biglang nagliyab ang bubong. May anino ng isang nilalang na lumipad sa labas. Mahaba ang buhok, malalaking pakpak at mga mata na nagliliyab sa pula. Isa pa ang sumunod, tapos isa pa. 3 sila. Carlo, sigaw ni Chang. Dalhin mo si Mila sa silong, bilisan mo. Hinila ko si Mila papunta sa trapdoor sa likod ng kusina. Pero habang bumababa kami narinig namin ang isang malakas na kalabog sa itaas. Paglingon ko nakita kong sinunggaban ng isa sa mga aswang si Chang Puring. Tumama siya sa pader. Sumigaw si Chang habang tinatadtad ng kuko ng nilalang ang kanyang balikat. Chang! Sigaw ko. Ngunit bago pa ako makasampa pabalik hinawakan ako ni Mila. Wala na siya, Carlo. Kailangan nating tumakbo. Sa silong, madilim. Amoy lupa at lumang kahoy. Naririnig pa rin namin ang kaguluhan sa itaas. Ang sigawan, ang kalabog ng mga yero at ang mga huni ng nilalang na gutom sa dugo. Mila, sabi ko, kung totoo ang sumpa ikaw na ang susunod nilang babawiin. Tumingin siya sa akin. Luhaan. Kung ako man, Carlo, ayaw kong tumakbo. Pero kung may paraan para tapusin to, kailangan nating hanapin. Napatigil ako. Paano?
May sinabi si Ramon sa akin noon. Sabi niya, mahina ang boses. Sa likod ng simbahan, may lumang balon. Doon daw itinapon ng mga abo ng aswang na pinatay ng mga ninuno niya. Baka doon nagsimula ang sumpa. Tumingin ako sa kanya. Kung totoo yan, doon tayo pupunta. Habang sa itaas unti-unti nang tumitigil ang mga ingay. Tahimik na ulit pero bago kami makalabas ng silong narinig naming may humihinga sa labas ng pinto. Mabigat, parang humahabol ng hininga. Carlo, boses ng babae. Buksan mo to. Ako to, si Chang Puring. Tumingin kami sa isa't isa ni Mila. Tahimik tapos, boses ulit. Mas malambing pero malamig. Carlo, huwag kang matakot. Ligtas na. Kinuha ko ang itak, nilapit sa pinto. Kung ikaw nga si Chang, sabi ko, sabihin mo kung anong sinabi mo kanina bago mo kami pinapunta sa silong. Tahimik tapos narinig ko isang halakhak. Mahaba, matinis, nakakabingi. Hindi mo ko malilinlang, Carlo. At unti-unting gumalaw ang seradura ng pinto. Pagkatapos ng gabing yun, hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob ko. Sa totoo lang nanginginig pa rin ang tuhod ko habang sinusulat ko to. Parang muling bumabalik sa isip ko ang bawat tunog. Bawat halakhak, bawat amoy ng dugo na kumapit sa balat ko. Sa labas ng silong patuloy na kumakalansing ang seradura ng pinto. Bawat tiklop ng bakal, bawat mahinang paghinga mula sa kabilang panig, parang sinasakal na ang kaluluwa ko. Carlo. Boses ulit yun ni Chang Puring pero ngayon paus na. Parang may laman sa lalamunan niya. Buksan mo na. Ligtas na. Hinawakan ko ang kamay ni Mila. Nanginginig siya pero pinigilan niya akong kumilos. Huwag mo siyang pagbubuksan. Hindi na yun si Chang. Bulong niya. Tumango ako. Ang liwanag ng gasera unti-unting humihina tapos may malakas na kalabog. Nabitawan ko ang gasera. Pagbagsak kumalat ang apoy sa sahig ng silong. Carlo, sigaw ni Mila. Tumakbo na tayo. Sinipa ko ang lumang pinto sa kabilang dulo. Yung patagong lagusan papunta sa likod ng bahay. Paglabas namin tumambad sa amin ang buong paligid. Itim, usok, abo. Nasusunog na ang bahay. Sa itaas nakita ko sa bubungan ng 3 anino. Mga aswang, nakatitig sa amin. Nakatingin parang mga uwak na gutom sa laman. Naghawak kami ng kamay ni Mila at tumakbo papunta sa kakahuyan sa likod ng baryo. Wala na kaming dala. Wala kaming ilaw. Walang pagkain. Tanging itak lang sa kamay ko. Habang tumatakbo kami naririnig pa rin namin ang mga huni ng mga aswang. Paos, malalim, parang mga taong humahalinghing na may kasamang halakhak. Minsan lumilipad sila sa itaas. Minsan sumasabay sa ihip ng hangin. Nakakatindig balahibo, Sir Eric. Mga ilang minuto rin kaming naglakad hanggang marating namin ang bakuran ng simbahan. Lumang-luma na ito. Gawa sa bato. May mga punit na banderitas pa mula sa pistahan. Ang mga imahe ng santo nakabaliktad parang matagal nang iniwan ng mga tao. Dito, sabi ni Mila. Dito sa likod daw may balon. Nilibot namin ang paligid hanggang sa makita namin ang sinasabi niya. Isang lumang balon, napalibutan ng mga damo, ugat ng puno, parang hindi na binuksan sa loob ng ilang dekada. May krus sa gilid, gawa sa kalawanging bakal. Nilapitan namin. Pagbukas ko ng takip may sumingaw na amoy, parang pinaghalong asupre at nabubulok na laman. Mila, sabi ko, sigurado ka ba dito? Tumango siya. Sabi ni Ramon dati dito raw nila itinapon yung abo ng mga aswang na sinunog ng ninuno nila. Dito rin daw nagsimula ang sumpa. Tuwing pista bumabalik ang mga kaluluwa para maghanap ng katawan. Paano natin tatapusin to? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, sabay abot ng maliit na bote na nasa bulsa niya. Ito yung langis na iniwan ni Chang Puring. Sabi niya kung matatagpuan ko raw ang ugat ng sumpa, ibuhos ko rito. E paano kung wala na si Chang?
Paano kung siya na rin ang isa sa kanila? Hindi ko alam, sagot niya. Pero ito na lang ang pag-asa natin. Habang papalapit ako sa balon, biglang umihip ang malakas na hangin. Parang galing mismo sa kailaliman. Kasabay noon may narinig kaming mga boses. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, minsan sa paligid, minsan sa mismong loob ng ulo ko. Mga bulong. Mga salita na hindi ko maintindihan. Pero malinaw ang tono. Galit. Hindi nyo kami malilimutan. Ang dugo, may utang. Ang pista ay hindi matatapos. Nanginig si Mila. Carlo, naririnig mo yon? Tumakbo ka na lang. Sigaw ko. Tatapusin ko to. Binuksan ko ang bote ng langis. Pero bago ko pa maibuhos, biglang may kamay na lumabas mula sa loob ng balon. Mahaba, tuyo, at may matutulis na kuko. Sinunggaban ako. Carlo! Sigaw ni Mila. Hinila niya ako palayo pero masyadong malakas yung kamay. Naramdaman kong hinihigop ako pababa. Parang may humihila sa ilalim ng lupa. Pagtingin ko, may mga mata sa loob ng balon. Daan-daan, puro puti lang. Sinubukan kong ibuhos ang langis kahit pilit. Nang tumama ang unang patak, biglang umusok ang paligid. Sumigaw ang mga nilalang sa loob ng balon. Mahaba, malalim, parang libo-libong kaluluwang nasusunog. Mila, sunugin mo! Sigaw ko. Sunugin mo! Kinuha ni Mila ang posporo, sinindihan at inihulog sa loob. Sa isang iglap nagliyab ang balon. Hindi apoy ng karne kundi apoy ng kaluluwa. Puti, bughaw at umiikot hanggang sa langit. Ngunit bago pa kami makatakbo, lumitaw mula sa apoy ang isang nilalang. Babae, mahaba ang buhok. Walang mata at ang bibig ay puno ng itim na dugo. Ang katawan niya parang natunaw pero buhay pa rin. Siya ang aswang na pinagmulan ng sumpa. Hindi niyo ko pwedeng sunugin, sabi niya habang lumulutang sa harapan namin. Ang dugo ng pumatay sa akin nasa katawan mo, babae. Nakatitig siya kay Mila. Lumapit siya. Hawak ang liig ni Mila. Babalikan ko kayong lahat tuwing pista. Hindi ko alam kung saan ko hinugot yung tapang pero sinunggaban ko ang bote ng langis at ibinuhos lahat sa ulo ng nilalang. Sumigaw siya. Malakas. Parang nagbubukas ang langit. Nagliyab ang paligid, ang lupa umalog. Ang mga kandila sa simbahan sabay-sabay na nagliyab. Tapos katahimikan. Nagising ako sa putik. Madaling araw na. Wala na ang nilalang. Wala na ring apoy. Ang balon natabunan ng lupa. Parang hindi na kailanman nabuhay. Si Mila nakahandusay sa tabi ko. Humihinga pa. Carlo, mahinang sabi niya. Tapos na ba? Tumingin ako sa paligid. Walang hangin. Walang tunog. Tahimik ang buong baryo. Parang walang nangyari. Hindi ko alam. Sagot ko. Pero kung tapos man, sana hindi na bumalik. Pagbalik namin sa bahay, abo na lang ang natira. Wala si Tiyang Puring. Walang katawan. Walang bakas ng dugo. Pero sa gitna ng abo may naiwan na isang maliit na bote, ang parehong bote ng langis na ginamit namin. Pero ngayon, puno ulit. At sa ilalim ng bote may sulat na nakaukit sa kahoy. Ang pista ay uulit. Bantayan mo ang buwan. Sir Eric, mula noon, hindi na ako nakabalik sa Capiz. Si Mila lumipat sa ibang bayan. Pero tuwing pista kahit saang lugar ako magpunta, tuwing mapupuno ng banderitas ang mga kalye. At maririnig ko ang tugtog ng banda. Parang may humihinga sa batok ko. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. At minsan sa hangin ng gabi, may maririnig kang bulong. Ang dugo, may utang. Ilang taon na ang lumipas mula ng huling gabing yon. Akala ko na ilibing ko na sa dilim ng nakaraan ng mga sigaw, ang apoy at ang mga matang nakatitig mula sa balon. Pero nitong Hunyo lang nakatanggap ako ng sulat. Walang pangalan, walang lagda. Isang lumang sobre na amoy abo at sa loob nito may iisang linya lang na nakasulat sa papel. Babalik ang pista. Huwag kang pupunta. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala pero alam kong galing yun doon sa Capiz. May 2 araw akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong binabasa yung sulat hanggang sa makalipas ang 1 linggo. May dumating na tawag mula sa pinsan kong si Jun, taga Rojas. Carlo, napabalita mo na ba?
Sabi niya, humihingal. Anong balita? Nawawala yung mga bata. 3, isa kagabi, isa kaninang umaga at isa kaninang hapon. Lahat mga taga-koro ng simbahan. Nanlamig ako. Anong araw ngayon, Jun? Martes. At doon ko naalala tuwing pista laging nag-uumpisa ng Martes ang pag-aalay ng misa. Jun, sabi ko, may pista ba riyan ngayon? Tahimik siya saglit bago sumagot. Bukas ng gabi, Carlo. Pista ng San Roque. Kinabukasan hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Bumiyahe ako pabalik ng Capiz. Pagdating ko sa terminal, kakaibang lamig ang sumalubong sa akin. Walang gaanong tao, pero sa mga kanto nakasabit na ang banderitas. Mga lumang kulay dilaw at pula. Marumi, parang ginamit na noon pa. Sa bawat bahay may nakasabit na baboy damo o kalabaw na kinatay. At habang naglalakad ako papunta sa baryo, napansin kong walang bata sa kalsada. Lahat ng bintana nakasara at sa hangin may pamilyar na amoy, yung amoy ng sinunog na bawang at dugo. Pagdating ko sa tapat ng lumang simbahan, halos hindi ko na makilala. Ang bakod bagong pintura, pero sa pader may mga marka, parang mga kuko. At sa mismong likod ng simbahan kung saan naroon dati ang balon, ay may bagong simentadong bahaging tinabunan nila. Magandang hapon po. Bati ng isang matandang babae na lumapit sa akin. Payat, may tungkod at may takipang ulo ng puting belo. Bago ka rito, iho? Hindi po, dati akong taga rito. Si Carlo po, anak ni Kapiping. Nakatitig siya sa akin, sabay ngiti pero kakaibang ngiti. Ah, ikaw pala yung bumalik. Nagulat ako. Paano niyo po nalaman? Matagal ka na nilang hinihintay. Sabi niya. Matagal nang tahimik ang baryo, pero ngayong pista muling nagugutom ang lupa. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Lola, anong ibig niyong sabihin? Tumingin siya sa simbahan, sabay bulong. Hindi mo tinapos ang sumpa. Ang balon ay hindi lang hukay. Isa yang daanan, at sa ilalim niyan hindi lang iisang nilalang ang nakakulong. Bago ko pa siya matanong, bigla siyang lumingon sa paligid at mahigpit akong hinawakan sa braso. Huwag kang pumunta sa misa bukas kapag narinig mo na ang kampana ng 9:00 ng gabi. Huwag kang lalapit. Bakit? Tanong ko. Dahil yun ang oras na bumubukas ulit ang pintuan ng lupa. Kinagabihan tumuloy ako sa lumang bahay ni na Tiang Puring. Aba, Sir Eric, nakatayo pa rin. Bagong ayos pero pareho pa rin ang anyo. Ang tanong lang, sino ang nakatira? Pagbukas ko ng gate, lumabas ang isang babae. Mga 50 na siguro. Magandang gabi po. Bati ko. Ako po si Carlo. Dati akong tumira dito. Ngumiti siya. Ako ang anak ni Aling Puring. Sabi niya. Ako si Marites. Napahinto ako. Anak ni Tiang Puring? Tumango siya. Bakit, Carlo? Parang may nakita kang multo. Hindi ako sumagot. Pero sa likod ng isip ko alam kong imposible. Matagal nang patay si Tiang Puring. Nasunog siya mismo sa gabing yun. Habang kumakain kami, napansin kong may mga larawan sa dingding. Mga lumang larawan ng pista ng simbahan at ng mga taong nakangiti. Pero sa isang larawan halos mamatay ako sa kilabot. Si Mila nasa gilid ko. Nakatayo, pero ang mata mapula. At sa likod niya may anino parang pakpak. Marites, tanong ko, saan mo nakuha tong litrato? Diyan lang yan sa lumang baol ni nanay. Sagot niya. Noong pista noong 1991. Halos malaglag ang kutsara ko. Imposible yan. Nasunog kami ni Mila noon. Wala nang litrato dapat. Ngumiti lang siya. Hindi lahat ng nasusunog ay namamatay, Carlo. Kinagabihan habang nasa kwarto ako, narinig ko ang kalansing ng mga tanikala sa labas ng bahay. Paglabas ko, tahimik ang paligid. Tanging ilaw ng buwan lang ang gumagapang sa mga puno ng nyog. Tapos may narinig akong tinig mula sa likod ng bahay. Carlo. Tumigil ako. Boses ng babae.
Mahina pero malinaw. Mila? Tawag ko naman. Lumabas ako sa likod bahay at doon sa ilalim ng puno ng bayabas nakatayo ang isang babae. Mahaba ang buhok, puting-puti ang damit at ang balat niya ay parang walang dugo. Ngumiti siya. Matagal kitang hinintay. Lumapit ako, nanginginig. Mila, ikaw ba talaga yan? Tumango siya. Hindi ako nakalayo noon, Carlo. Hindi tayo nakaligtas. Ang apoy, hindi yun nagtapos ng sumpa. Pinatay lang nito ang laman pero iniwan ng kaluluwa. Nanginig ako. Anong ibig mong sabihin? Ang mga bata, Carlo. Bulong niya. Sila na ngayon ang ginagamit. Ginagawan katawan ng mga nilalang sa ilalim ng balon. Bago ko pa siya masagot, narinig naming sabay ang tunog ng kampana. 9:00 ng gabi. Biglang umalo ng lupa. Ang simbahan nagsimulang umusok at mula sa sementadong bahagi kung saan tinabunan ng balon, may mga basag na tunog. Parang pumuputok ang bato. Mila, anong nangyayari? Tumingin siya sa akin. Mga mata niyang kumikislap sa pula. Huli ka na, Carlo. Sabi ko sa'yo babalik ako. Doon ko nakita unti-unting nagbabago ang anyo niya. Tumubo ang matutulis na kuko. Ang mukha niya humaba. Ang balat naging kulay abo. Hindi ako asawa mo ngayon. Sabi niya. Ako ang pista. Tumakbo ako papunta sa simbahan, dala ang itak. Sa bawat hakbang naririnig ko ang mga sigaw ng mga bata sa hangin. Pagdating ko sa harap ng simentadong bahagi, bumuka ang lupa. Mula roon may mga kamay na lumabas. Tuyo at maitim at puno ng sugat. Kasunod noon isang malalim na tinig. Ang pista ay hindi nagtatapos. Ang utang ng dugo ay babayaran sa dugo. Sumigaw ako. Kung gusto niyo ng dugo, akin na lang. Hinampas ko ang itak sa lupa. Paulit-ulit hanggang sa may tumalsik na mainit na likido. Dugo galing sa ilalim. Sa huling hampas ko biglang sumabog ang apoy mula sa simentadong bahagi. Kasabay noon narinig kong sumigaw si Mila mula sa dilim. Hindi mo na ako maililigtas. Kinabukasan natagpuan ako ng mga pulis sa tabi ng simbahan. Walang malay. Puno ng abo ang buong katawan. Wala silang nakita ni isang bakas ng babae. Pero sa mismong gitna ng simentadong bahagi may nakaukit na bagong linya. Ang pista ay hindi nagtatapos sa isang gabi. Simula noon tuwing sasapit ang Hunyo, lagi kong naririnig ang kampana sa panaginip ko. Kahit nasa Maynila na ako, minsan nagigising akong may amoy bawang sa kamay. At minsan may dugo sa kamay. At kagabi, may dumating na bagong sulat. Parehong sulat, parehong tinta, pero iba na ang laman. Ngayong taon, ikaw naman ang alay. Magandang